ko kayang sukatin. Dulot nitong Salamat, galak kuya. ay ganda ng tanawin. Ilog na malawak. Sa tuwing nagka-camping ko nararamdaman ang katahimikan at kapayapaan. Aking napagtanto at napatunayan, kay sarap mabuhay sa sandaigdigan. Walang iniisip anumang problema, basta kalikasan ang kasama. Saan man ang biyahe, kasama si Guapa. Siguradong God will always provide. I Ang laki ng nasunog oh. Grabe, itim na itim. At pagkatapos nating mag-camping sa hindi inaasahan sa Angeles campsite, na kung saan ang original plano natin dapat dito sa may secret spot. Kaso, dahil ang day tour doon ay walang entrance, pero kailangan mong kumuha ng mismong kubo, which is costing you 300 pesos. Ang overnight, 200 pesos ang tent pitching, tapos 30 pesos ang entrance. So 230 lang. Di nag-overnight na lang ako, mas mura pa. Yun nga lang, isang gabi lang tayo doon. Nakadungaw na naman si Jack. Sarap ng hangin, Jack. At tayo ay papunta ng Palawig, Zambales, kung saan doon natin tatagpuin si General at nandun na siya sa mismong campsite kahapon pa. Siyempre, nag-video-video muna yon. At ayaw nun nang maaabala. Kaya ngayon lang ako pupunta at ngayon lang kami magkikita. The secret spot. Dito dapat tayo doon sa parteng una-unahan doon kasi meron tong ilog On muna natin yung makina para maano natin alternator charger. At nakakonect naman yung ating cellphone. Naset ko na yung mismong kailangan na settings para i-charge yung ating EcoFlow. So tingnan natin kung ilan ang natitira pang charge ng ating EcoFlow. At tingnan natin pagdating ng campsite kung na-charge ba. Ito, saksak natin doon sa likod. Okay. Ayun, 14%. May input. May pumapasok kayo 196, 200 watts, 204, hindi nawawala. Tingnan natin mamaya. Kung yung 14% madadagdagan hanggang makarating tayo sa campsite. Dire-diretsong biyahe, pero titigil lang tayo saglit at yung ating mismong gas light ay i-refill or papalitan natin. Bibili tayo ng kapalit. At ayon sa ating mapa ay meron pa tayong kulang-kulang 2 oras para marating natin yung campsite. 79 kilometers. Guminaginhawa ang pakiramdam at ang hangin dito sa lugar na to. Mag-relax na kayong dalawa dyan, ha? Let's go! Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Forever young. Forever young. Forever young. Forever young. Forever young. Dito na tayo sa San Narciso. At hanapin lang natin yung mismong refilling ng gas light. Bibili na tayo para sigurado tayo na lagi tayong merong reserba. Okay lang kayong dalawa dyan? Tahimik, Chikopi. Di pa naman ako gutom. Although tanghalian na, mamaya pa siguro. Kung may madaanan mang kakainan, edi doon na lang kakain. Ito, dalawa yung nandito na bilihan ng gas light. Ito nasa kaliwa, yung Brent gas. At yung isa naman ay nandito sa may kanan, paglagpas nitong Brent gas. Kaso sarado. Ayun Itong San Vista LPG Trading. Dito ko na parada to. Dyan lang ha. Buti dito ko na nilagay-lagayan ng ko. Ating panluto. Ito yung wala, at saka ito, yung dalawang to, wala nang laman. Dalawa nga po. Kapag yung maliit, magkano ang nun? May basyo sir, 45 lang? Okay. 45 pala. Thank you. Sayang, kabubukas mo lang.
Doon na tuloy ako sa kabila bumili. Eh pag ano na lang ulit. Ayos. Ngayon. Ito. Inabibili rin ganito. Meron din ito sa Shopee yung kalan na. Tapos, ito yung nabili ko. Ganito yung nabili kong ihawan na pwedeng gas light. Talagang pagkakasilip ni Jack may problema pala sa ating battery at hindi gaanong nagcha-charge ng maigi yung ating alternator charger. So, kailangan ko na rin magpalit ng battery. Tara na. Alam niyo na, pag dito sa San Narciso, Zambales, bago dumating ng mismong munisipyo. Kasi pagdating dito sa mismong munisipyo, itong nalilikuan sa kaliwa, yan yung papunta ron sa mismong Pine Lakes Campground. Ito yung tulay na nagdudugtong sa San Narciso at San Felipe. San Felipe, welcome! Inaalala ko dito sa parting to, yung Philippine Loop. Alas 3 ng tanghali at nandito na tayo sa parting Amungan. So yung dating dinadaanan natin, nakita dito sa Google Map, yung sa may pa-iglesia, is hindi tayo doon dadaan. Dito tayo dadaan sa mismong bayan ng Palawig. Ang araw. Mangga, ang simbolo ng Palawig. Mango capital ng Zambales. Tanda ko pa ba yung dinaanan namin noon? Tama ba itong tinuturo sa akin ni Google Map? Meron na lang tayong 8.5 kilometers, 24 minutes. Alam ko, dito sa daan na to, yung madadaanan natin yung mahabang tulay na bakal. Oh, mayos. Teka lang, yung aking binili kanina sa 7-Eleven. Oh, dumaan ako kanina binili lang ako. At dito na tayo sa tulay. Tulay. Ito na yung tulay na bakal. Ito na medyo nakakakabang tulay Oh, parang mas maganda kung wala tayong kasabay. Ito, may kasalubong. At nung huling dumaan kami dito, ay sobrang dami nang dumadaan. Ngayon, solo natin, ay na yung mismong araw. Lulubog na mamaya yan. Kaya, dahan lang. Nakakakaba pag dito dumadaan. Kasi pag nakikita ko yung mga kalakalawang, pag uwi natin, doon tayo sa kabila dumaan. Nakakakaba dito. Kaya, okay. At pagkatapos nun, konting likuan lang, meron na tayong dadaanan papasok mismo ng campsite. Itong pupuntahan nating campsite is mismo dun sa may katabi ng Camp Sitio Tangal or CST. So gusto ko lang din mag-camping doon para makita ko kung anong itsura ng bagong campsite doon. At ilang beses na rin naman tayo nakapunta ng CST at yung daanan nila ngayon ay dun mismo sa kabila, yung mismong may rough road. Kaya kung kayo ay mga nakasedan na sasakyan, medyo alanganin na dumaan dun sa may papunta ng CST sa kabila. Pero kung dito sa may dadaanan natin, mas maganda. Kasi kayang-kaya ng sedan. Pero, yun nga lang, meron kayong babayaran na pagdaan dun. Kasi iba may-ari ng lupa dun Kumbaga yung right of way ba. At gawa na yung tulay dito. Dati napakakalawang nito. Ngayon nagawa na, naayos na. Pagtapos ng tulay, makikita nyo itong nakalagay na Camp Sitio Tangal this way. So meron din talagang daan dito. Ito talaga yung dating daan ang mismong papunta ng CST. Na ngayon ay pagdaan mo, meron ng bagong campsite na madadaanan. At meron ding akyatin dito. Pero ang kagandahan naman dito, isamentado na yung mismong daan. Kaya kung mapanood nyo yung aming punta rito sa CST nung kami pa nila Angel at nung aking pamangkin or inaanak na si Rizel, makikita nyo na dito kami dumadaan. Teka lang, meron tayong minor traffic dito at nagbibigay ng mangga. Bigyan kaya tayo ng mangga nito pag nanghingi tayo. Tingnan natin. Namimigay ng mangga Mukhang tagmangga ngayon Ay hindi, nakakayang manghingi. Baka yung kakilala yung nanghingi na yun
Ito na yung paakyat. Medyo may katarikan din tong packet na to. Pero kayang-kaya to ni Guapa, nagawa na nung una eh. Nakakyat na. Dire-diretsuhin lang natin to at malapit na rin naman tayo. Para bigla nagwawala si Google Map oh. Ano lagay ko kasi kay Google Map, ano eh? Yung CST. Dire-diretsuhin lang naman tong daan to, hindi ka naman maliligaw dito. Meron pang isang tulay na madadaanan, yung makipot na tulay na bakal. Dahan-dahan lang kayo dito at lalo't may kargado kayo sa taas dahil may mga sanga-sanga na nasa may daan. Baka sumabit yung top load natin. Dahan-dahan lang. Ito yung rough road. Dito lang naman yung rough road. Tingnan natin ha. Ang alam ko, yung mismong campsite is bago lumagpas ng mismong yung pader na mahaba or after ng pader na mahaba. Ito lang naman yung rough road dito. Napaka-light. Hindi naman katulad dun sa kabilang daan na talagang sasayad at sasayad yung ilalim ng ano nyo, sasakyan nyo kung sedan. Ito, yung tulay na napakakipot. Upya! At ito, sementado. Oh. Oh, at ito pa, isa pang rough road. Dahan-dahan lang. Ano, okay lang ang dalawa dyan? Ito yung kinabakabahan si Angel nung ano eh. Gusto kami dumaan eh. Sumasayaw-sayaw si Guapa, ayan, parang ganyan, no? Kasi hindi rin pantay-pantay yung lupa dito eh. Uy! 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 Loko-loko. Kala ko tutumba. Kinabahan ako dun ah. Kala ko tatagilid na diretsyon tumba eh. Camp Nabata Private Beach Resort. Ito na ba yun? Hindi yan yun, hindi yan yun. Teka na. Teka, baka mabahura si ano. Si Guapa dito. Dito tayo. Gilid-gilid. At yung gitna ay maano. Ayun na nga. Kaya yan, Guapa. Ayun. Oh, Diyos. Ayun, inakalagay. Rosal Family. Ito na yata yun. Ah, okay. Ito na pala. Yung dating may gate na ikaw mismo magbubukas sa sarili mo, ay nakabukas na. Oh. Rosal Family Farm and Campground. Yun na nakalagay. So, ito na pala yun. Mabuhangin. Pero matigas naman yung buhangin naman dito. Okay naman. Kasi pag dito ka dumaan, isa rin campsite pala to. So ngayon, pag tatawid ka rito, papunta ng CST, magbabayad ka rito. Magkano ang bayad? Ang balita ko, 300. Ang rate din dito sa mismong campground na to, sa Rosal Campground, is 200 pesos, 3 days, 2 nights din. Parehas lang din sa CST. Oy, tumatagilid. Oh, bago nga magpader. Yung pader na yan kasi, pag ano mo doon, CST na. Tangal Country Club, Rosal Campground. Ay, nakita ko na ang general. Wow, pa-sunset na tayo mamaya. Lawak din pala. Ayos na din. Ato, may mga ginagawa pa rito, dinedevelop pa iba. Yung CR at saka kung ano pa. Ako baka mabahura. Meron mong winch eh. Ikaw ba mababahala? Mukhang dito magagamit ang winch ah. Nabahura na nga ata. Yun! Kinaya! Alam ko, mag-winch na eh. Okay. Ilaro-laro ko lang yung clutch eh. Yun pala, ganun lang. Hindi pa ngayon ang tamang oras para gamitin yung winch. Yes! Touchdown! Wow, maabutan natin ang sunset saktong-sakto. Hindi nga lang siya ganun kahaba, pero all goods. Teka, ibaba ko na nga muna itong dalawang batuta na to na gustong-gusto nang bumaba. O, baba! O, dun. O, dyan. Sige, dyan lang. At buti na lang, dito ay merong saksakan ng kuryente. So, yung kahabaan ng poste na yun hanggang doon, eto, merong saksakan ng kuryente. Makakapag-charge tayo. Halos lahat ng poste meron yun. Charge mamaya yung kailangang i-charge. Yung isa, nagtitimpla na ng kape, oh. Kagigising lang yan. Final decision, dito na ba tayo? Itong pwestuhan natin na to. Bukas aalis na rin yan eh. Iniisip ko kung dito nakaharap or i-atras ko. Para yung kasing owning natin dito sa kabila, dito sa may ng puno. Ayan, ganyan lang, behave lang. At magkakape lang kami ni General.
Gamitin ko na yung binigay sa atin nila Ma'am Chris at syempre si Sir Eric. Yung regalo nila sa atin. O, hulaan nyo kung anong kulay. O, syempre favorite. O, red. Red na red. Ano to? Kutsinta. Oh. Walang niya, titanium pa rin ah. Japan. Papahipay nga lang. Kukunan natin syempre yung sunset. Mag-aalas 7 ng gabi at iniba ko yung pwesto ng ating tuktok eh. Iniharap ko siya mismo dito. At itong batutang to oh, napagod kanina, kinatatakbo, kinahabol sa mga aso dito. At ako ay magluluto. Buti okay pa yung ano natin, sisig. Hindi nilalagyan ng mayonnaise ni Pokmaru, kaya okay pa. At yung natira din nating lechong kawali. At binigyan ako ni General ng sabaw. Ito pala dapat. Tapos isang itlog lang katapat niyan. Isa't lutuin ko muna para mamaya ikakain na lang. Oo nga pala, talagang pinaalala pa eh. May bopis pa daw na binigay eh. Bopis. Ready to heat meals on the go. Baliwag pala to eh. Hindi nainom to sa General ng hindi blue label eh. Blue label yan. Matagal lang binigay sa akin to ni Boss Ivan eh. At ngayon natin bubuksan at iinumin. Sakto na siguro sa atin to. Bitin bagang blue label yan. Ilang ml to? Painit muna ng tubig para sa soup. Tapos 1 egg. Ito, bopis, santo init. Pero ito mabilis lang to, init lang to. Uy, kulong-kulo na. Uy, tagal lang, baka matapon. Ayan, kain na. Wow, may coke. Sasabaw pa ba tayo? Ayan yung sabaw. Tama. Uy! Matapon. To. Dito. Dito kayo kumain. Sa tabi ng inumin. Para mabilis. Ito iyo. Kain na, coffee. Huwag nilalagay sa buhangin ha, tsaka kakainin. Kain na. Sige na. Pagkatapos kumain, di tapos na rin kumain ng mga batuta ko. Isa ako sinetap tong ating tutulugan. At nagdalawang isip kasi ako kung dito ako tutulog sa loob ng tuktok. Mukhang masarap dito at 2 gabi naman tayo matutulog dito eh. Umpisa na ang inuman, ang barek. Sayang, wala si Pobs. Blue label pa naman Mga ilang tagay tayo dito. Kami isa-shot lang and then mamay tutulog na. Morning! Alas 6 ng umaga. At kagabi pasensya na din ako nakapagpaalam sa inyo dahil
Ang sarap ng kwentuhan namin ni General hanggang maubos namin yung dala kong Blue Label. Boss, aba, sakto lang din naman sa amin dalawa. Sayang lang at hindi namin kasama si Pobman. Boss, ang ganda nung lagayan Pwedeng lagayan daw na lang sabi ni General. Pagkano, ibigay ko na lang to kay Pops. At nagising din ako. Dapat tulog pa ako pero ang sarap ng tulog ko ha. Nagising ako dahil nakaramdam ako na may kumakagat sa akin. Yung kawali ko na naiwan dito is bumagsak dito sa lupa dahil sa hangin. Ngayon hindi ko na siya inintindi. Parting to ay napakadaming langgam. So ngayon pinagbubuhusan ko ng tubig para mawala yung langgam. Tapos yung gamit ko na nandito kagabi inilipat ko doon at mamaya ay pasukin ng langgam. At doon pa naman yung yung pagkain ng mga alaga ko. Si Kopi, nagugulat ako kay Kobe kagabi. Bigla-biglang umalis dun sa kama, nakakakita ng aso, hinahabol niya. Good thing naman kasi nababantayan niya yung gamit namin dito. Ito, nilagyan ko na ng tubig yung ayun, ang daming langgam lumulutang-lutang. Kaya dito sa campsite na to, kung magkakamping kayo is wag nyo nga hayaang may mga pagkain kayong iiwan sa lamesa or kahit saan na malapit sa inyo, lalo doon kayo tutulog. Lalo sa mga naka-ground tent. Kasi ang bilis ng langgam. Ang lalaki pa naman, yung kulay pula, ang sakit mangagat. Pasikat na yung araw. Si General tulog pa. Pero ang sarap ng tulog ko kagabi ha. Nakapagpahinga talaga ng maayos. Ito yung kagandahan dito, may ilaw din Haba ng poste ng ilaw. Kada may saksakan dito sa mismong tabing dagat, kung saan dito yung mismong campground nila. At ngayong umaga ay low tide. Walang gaanong tubig pa yung sa dagat. Ayun yung bangkaw na andun. Kaya kagandahan naman dito sa setup natin, itong cot tent at cot bed, kung naman ganyang malanggam, mabilis lang naman siya ililipat ng pwesto. Kung lilipat naman ako ng pwesto, ang problema ko naman yung owning natin na nakakabit sa ating tuktok. Ititiglip muna natin kung ano bang gusto natin lumipat. Parang gusto kong lumipat dito sa pwesto ni General kung halimbawa aalis na siya. At tamo si Jack panay ang kamot. Paano? Umano pa rito, humiga-higa dito sa may labas. Kinakagit ka langgam? Lumitaw na yung araw. Lumabas na. Ayun Oo. At pagkatuyo ng binuhusan kong tubig dito sa area ko, ayan na naman yung mga langgam. Nagtumpukan na naman dito. Bala ko pa naman mag-edit dito. May binigay sa akin si General na powder pantanggal daw ng langgam. Hindi naman siya harmful sa pets, pero testingin natin. At kapag hindi nawala to at hindi effective, lilipat ako dun sa aalisan ni General na pwesto. Kung yung mga yan ay aalis. Sakit pa naman mga gat, pulang-pula. Lagyan lahat ng lalagyan. Malaman natin kung pag alis ni General, itong mga to ay umalis na rin dito. Naubos ko na ata Nagkakagulo sila. Di ko nadala yung powder ko Dala ko ba yun? Nandun yata sa isang lagayan ko yun Bumili kasi ako ng bagong yung gantong bag. Yung kulay green, yung ginamit namin noon ni Angel. Doon nandun yung powder na para sa langgam. At dito, kapag pumesto ka na, nag-iiwan sila dito ng isang malaking timba ng tubig. Panghugas-hugas ba ng paa? Every word you say, every smile you fake, I let you go. It's sad to see you feeding off the feeling. Every heart you break, every soul you shake. Pasado alas 9 at kanina naman ay nagkape-kape lang kami ni General. At lumipat ako ng pwesto dahil ngayon langgam doon. Pinagkakagat ako, ayaw mawala ng langgam. May maganda palang pwesto rito sa mismong dulo. Ilipat ko na. At tinulungan naman ako ni General na maghakot ng mga gamit. Kasi ito yung puno, kung doon ang sikat ng araw, yung araw, matatakpan. So may shade ako. At aalis na tong isang to. May pupuntahan ka pa ata Makikikain ka pa doon sa kabila
Ay siya, sige. Ingat ha. Salamat. It's in the way you got me trancing, and everything I was doesn't matter anymore. It's in the way you got me dreaming, and everything I had, I don't even care, 'cause you're worth it. Because you're worth it. 'Cause you're worth it. Because you're worth it. Because you're worth it. At kanina ay may nagtitinda ng taho, bumili ako. Bibigyan ko sa General kanina. Eh sabi niya baka daw matay pa siya pag babiyahe. At ito yung iniwan sa atin na ulam natin mamaya. At ayusin ko lang yung lamesa ko. So doon sa lamesang yon, ang gagawin ko is mag-i-edit tayo dito. Total naman may isang gabi pa tayo eh. Wala nang sana langgam dito. Okay na sana rito. Wala pa naman yung araw yan. Sarap pa ng hangin dito. Pag doon kasi sa parteng gitna, pagdating ng umaga, talagang tutok na tutok yung araw agad sa inyo. Ang magandang isa pang pwestuhan is yung nandun sa may dulo doon kung saan meron nakapwesto. Yun ang magandang pwestuhan dito sa mismong Rosal Beach Campground na to. Editing setup. Pwede na ako matulog anytime pagka napagod. At ang mga batuta ko, nandyan lang nakapwesto. At walang masyadong naaabalang camper dito na katabi natin. Solo natin dito sa dulo at solo rin nila doon sa dulo. Minsan nga lang kapag nakakita to ng mga galang aso dito, hinahabol nitong dalawang to. At mo si Jack, pagala-gala, pet friendly. So kung nakikita nyo dito sa tabi ko is medyo may mga basurahan. So wag na natin silang gayahin na after nating kumain or yung mga pinagkainan, mga balat, basta basura, dito natin itatapon. Kaya ang ginawa ko is nag-provide ako ng aking garbage bag dito para dyan ko itatapon. At yung campsite na mismo, ang bahalang kumuha niyan para itapon sa tamang basurahan. At dito rin naman may mga nakakalat rin naman na sako-sako kung saan yun yung basurahan dito. Ang kagandahan pa, meron din ditong duyan. Pwede ka magduyan-duyan sa mga puno na may kinabitan ng duyan. At dahil ngayon ginagawa pa yung CR dito, 8 CR yung nandito may mga trabahador na medyo sabihin nating may kaingayan, lalo't nagpapatugtog sila pampagana ba sa pagtatrabaho. Kaya okay lang naman at nitong araw na pumunta tayo dito ay talagang ginagawa pa. Kaya mas maganda kung pupunta kayo dito at dito kayo pupesto sa dulo na pinwestuhan ko, gawa na yung CR dito para mas malapit kayo sa CR. At meron din dito tinatawag na pavilion. Kung halimbawang magkaroon dito ng tribunada na hindi inasahan yung naranasan natin sa CST kasi iisang dagat lang naman yung nandito, kahanay lang naman yung mismong CST. Kapag naranasan yung tribunada at yung mga setup ninyo, hindi kinaya, kumbaga natanggal yung pegs at dinala na yung mismong tent nyo, pwede muna kayong sumilong dun sa pavilion. Dalawa yung nanditong pavilion Yung isa dito sa gitna at isa dun sa may parteng dulo. Naghihintay lang akong mag 12:00 para kumain ng tanghalian at magluto at ipaghanda rin to mga batuta ko. Eto, tulog na tulog Ang sarap ng tulog nila ngayon dito sa pwesto namin Walang langgam, mahangin, at higit sa lahat, hindi mainit sa pwesto namin. So itong ginagawang CR na to, ang sabi sa akin ng gumagawa at nakakwento ko kanina is March tapos na raw to. So mas maganda kung magkakamping din kayo dito is by March. Tapos, ang plano pala yung dito sa may gitna, lalagyan din daw ng pavilion. In times na yun nga magkatribunada, meron kayong masisilungan. Kumbaga, meron kayong evacuation. In times na mangyari man yan, pero wag naman sana. Linawin ko lang pala na kung halimbawang sa CST pala kayo magkakamping at kayo ay naka-sedan at gusto nyo ditong dumaan kasi nga private property to, is 100 pesos pala ang bayad pagka yung mga 4 wheels. Balikan na yun ha. Kumbaga, yung pagpasok mo dito, pagdaan mo dito at pagka lalabas kayo after nyo mag-camping sa CST, 100 pesos. So para sa akin is okay na yun. Kaysa naman kung doon kayo sa kabila dadaan is may possibility na halimbawa magkaroon ka ng problema sa sasakyan mo, mas malaki pa yung magagastos mo. I-compare mo dun sa 100 pesos na singil nila pagka dito kayo dadaan, di ba? Pero kung gusto nyo, dito na rin kayo mag-camping. Nasa sa inyo naman kung gusto nyo dun sa CST or dito sa mismong pinagkakampingan natin na Rosal Campground. So para sa akin, kahit saan naman okay. Nasa sayo na lang kung saan ang pipiliin mo. Kasi pares lang din naman ng rate.
200 pesos, 3 days, 2 nights, di ba? Wala kang talo. Kung gusto mo, after mo sa CST, dito ka. Or after mo dito mag-camping, doon ka naman sa CST. Para both experience, maranasan mo, di ba? Mas gusto nila matulog. At pagka sinabi ko kasing kakain na, yan dalawang yan, lalapit na kagad sa akin yan, mag-uumano na yan. Sasampa dito sa may hita ko at yung kumukuhit. Ibig sabihin nun, talagang gutom na. Isa ngayon, mas gusto nilang matulog. At ako yung nag-i-import lang ng mga videos mula dun sa camera papunta sa laptop para good to go na pwede na nating i-edit. At prepare ko na yung pagkain ng mga batuta ko. Oh, sarap. O Jack, kain na muna. Mamaya matulog. Oh, tulog ka naman ngayon. Oh, kape. Kain na, kain. Pag hindi kumain, lalanggamin yan. Jack, tingnan nyo, kapag ka talagang hindi sila gutom, hindi talaga kakain. Sarap-sarap ng pagkain nila. Oh, baka langgamin pa to. Oh, kumain na ha. Mamaya ka ulit matulog pagkatapos kumain. At ako naman ay nagugutom na rin. At pinainit ko yung kahapon na sabaw. Although medyo meron siyang konting langgam-langgam, tanggalin ko na lang. Kasi masayang naman to. At hindi na namin nakain kagabi ni General eh. Tapos, ito na yung shirataki rice. Tapos yung binigay sa aking chicken teriyaki, lutuin ko na lang din. Para meron na tayong ulam at makakain muna ng tanghalian. May problema ako. Yung aking toiletries, naiwan ko sa Angeles campsite. Anong dyan yan? Hinahanap ko at ilalagay ko yung binili kong toothbrush at toothpaste eh. Hindi ko makita. Inalala ko kung naiwan ko ba. Mukhang naiwan ko. Mukhang nung paglabas ko ng banyo, pagkatapos maligo, hindi ko nadampot kasi ang nasa isip ko is palitan agad yung tubig na ginamit ko dun sa banyo ng Angeles. Eh butit pupunta sila Sir Bolts dun sa mismong Angeles campsite. Sabi ko, pakikuha na lang dun sa banyo. Naiwan ko dun. Eh mamaya, sana si Sir Eds ay pumunta. Makapagpabili na lang din ng shampoo at saka sabon. Para makaligo ako mamaya. Kainin mo na, kain. Hoy Jack, ikaw, di ka pa kakain? Ito na oh. Ikaw malakas kumain eh. Oh, kumain ka na muna. Kain na. Mamaya matulog. Sigit maghapon naman kayo magtutulog eh. Yan naman ang kagandahan kay Jack. Pag talagang hindi gutom, hindi yan kakain. Pero kapag kagutom, hindi naman mapakali. Lagi akong kinukulit. Okay, mainit na ang mantika. Isahan na natin itong lutuin. Teriyaki. Hit and eat lang pala to. Pwede na pala to. Ilagyan ko pa ng langis. Okay na yan. Di kasi agad nagbabasa muna bago lutuin eh. Hindi pala langis dapat. Tubig. Papakuluan sa tubig. Wala nyo. Mali-mali ka dyan, Pax. Di nagbabasa. Nilagyan ko ng gulay. Kalaki-laking repolyong Baguio ba to? Tawag ba? Doon sa mismong Angeles na nabili natin. Ang dami pa eh. Hindi, lagyan natin ng gulay. Para may gulay-gulay. Tingnan nyo si Jack. Tulog na naman. Oh. Tingnan, may amos ka pa. Oh, ang dami pa nito ah. May coffee. Mamaya kakainin ulit yan ha. Ito ay kay Jack. Ubus na yung kay Jack eh. Itong kay coffee ang madami. Oh, kakain ka pa ba? Busog na. Ay, takpan ko na lang to. Sakit, napasok ako dun sa sa hawakan nung lutuan. Pag hawak ko, nakadikit pala dun. Ayun, may natunaw na plastic. Nahawakan ko. Butit may yelo pa pala ako dun sa aking malaking tumbler. Hindi pa tunaw. Napaso pa nga. Perfect na perfect, parang nagsaing. Kakain na muna ako ha. Gutom na. O, tikman nyo muna. Tikman ko pala muna. Sarap. Manamis. Ang sarap. Thank you sa blessings. Alas 5 ng hapon at malapit na naman lumubog yung araw. Oh. Nakikita niyo yung reflect ng sinag ng araw sa dagat. Dito pala ang tutok niya sa akin. Kaya inilipat ko muna itong extended awning natin na nakalagay dito sa may likod para dito sa ating cot tent. Para hindi gaanong masulo ako dito at yung mga nandito kong gamit mababad sa init. O magigising lang sarap ng tulog Ay ng tubig. Treats? Tamo tsura mo, Jack. Panibunghangin ka sa bunganga. Ay ng tubig
tubig. Inom tubig dito. Gusto siguro mag-treats nito. Magti-treats? Ito mo, lapit agad pag sinabing treats eh. At kanina ay binisita lang din ako dito nung mismong may-ari at nakausap ko. Tamang kwentuhan. At dito pala sa mismong Rosal Campground, ang pangalan nila sa Facebook page nila is Tangal Country Club. So dito, kailangan nakabook kayo bago kayo pumunta. Nang sa ganon, malimitahan din kasi yung mga pupunta para mas ma-enjoy nyo din yung mismong lugar. Para alam nila kung ilan ba yung magiging bisita sa araw na yon. At kung nag-walk-in kayo at natsyempohan nyo na puno yung mismong campsite na to, syempre, lalo't kung galing kayo ng malayo, sayang naman, di ba? Kaya mas maganda na magpabook muna kayo bago kayo mag-camping dito. Dito. Akyat dito. Akyat. Akyat. Ganan. Dyan na kumain. Kape dito ka. Halika rito. Dito. Akyat ka rito, akyat. Akyat. Dyan ka kumain. Talaga naman. Saan ka kakain? Dito na lang. Dito para hindi mainit. Dyan. Dyan ha. Talaga naman. Ayun na, malapit na lumubog ang araw. Napakaganda na naman, oh. Indian sun rise above the mountains, over the seas of deep. And if you have time, shine where darkness haunts me. It's in the past, I believe. 6:30 ng gabi. Medyo maliwanag pa sa may dagat. Ayan, maliwanag pa. Pero 6:30 na. At kabit ko na yung mga ilaw. Butit chinarge ko kanina. At dahil nandito tayo sa dulo, may dilim dito. Kasi yung mismong poste ng ilaw hanggang dito lang. Buti na lang, meron tayong ilaw dito. Para pagkakain na tayo doon, meron tayong liwanag. Di ba? Dito natin lagay sa taas. Para mas mukhang poste. Di ba? Ayos na nabili kong ilaw na dimagnet. At mamaya, siguro bago matulog ay maliligo na ako dun. At aayusin ko na rin yung gamit ko. At naglalatag lang naman ako ng i-edit ko at na-import ko na lahat sa laptop. Okay na naman. Samantalahin natin hanggat meron pa tayong source of electricity rito. Charge na ang dapat i-charge at kung ano-ano pa. At itong dalawang to tulog na naman si Jack. Ando sa ilalim. At bukas, maaga-aga tayong aalis. Malaman natin kung anong oras bukas. Sarap. Sarap dito. As in, yung mismong alon lang ng dagat yung nadidinig ko rito. Lamig na naman ng hangin. Maya siguro tayo kakain na rin naman. Si Kopi nakabantay. Akala mo lagi akong aalis. Pag umalis ako, susunod dyan. Tingnan muna natin yung CR doon. Lakarin natin doon sa may pavilion. Tara, Kopi! Jack! Tara! Maglakad-lakad muna tayo. Puntahan natin yung CR. Di ko pa nakikita yung CR At kapag ako ay umiihi, doon ako sa mini toilet ko, ako umiihi. At malayo-layo yung lakarin. Pero, buti na nga lang at pinapagawa na ng CR na malapit dito. At ito yung pavilion na tinatawag dito. Ito yung isa, yung malaki. Tapos yung isa yung naandon. Dito rin yung CR mismo, sa mismong pavilion. So kung halimbawa, sobrang init doon sa pwesto nyo, pwede kayong tumambay dito. Nasabi rin naman sa akin ang may-ari dito. Di ba? Diyan, pahinga ka dyan. Or kung may gagawin ka. Di ba? Ganda nga Ang laki. Ang ganda ng CR. Yung shower. Wow, nice. Pakiiwan ang tsinelas. Iwan ang tsinelas. Ayos pala may bidet. Di mawala. Yan ang CR dito. Isa. Parang ito siguro yung kwarto. At ito pa siguro isa ay kwarto rin. At ang kwarto na pinaparentahan dito is 1,500, good for 2. Tapos, add na lang kayo ng 100 kung mayroon pang kada tao kayong kasama. At ito naman ang kanilang kusina. Ayun
So yung kusina is pinaparentahan din 500 pesos. Pero yung lahat ng naandun, pwede mo nang gamitin yun, lahat ng naandun. So ito yung isang kwarto pa na nandito. At dito naman yung mismong mga taniman ng dragon fruit. Si Jack ay kumakain na. Yung natira niya kanina, kinakain na niya. Si Kopi hindi pa yung kakain. Mamaya pa yan at ako ay nagpapainit na ng aking ulam. Okay, kain na muna. Para may lakas din tayo. Yun. Sarap doon. Kumukulo-kulo pa. Salamat, General, sa iniwan mong paulam. Hindi na nga pala nakapunta si Sir Eds, gawa ng naplatan yung tuktok niya. Sa susunod na lang. Nandito pa naman tayo. Matagal-tagal pa naman tayo dito sa Sambalsi. Siguro naman magkikita pa kami. Papangita pa kami sa mga susunod na araw. Kain muna ako, ha. Morning. Teka lang. May nagtitinda si Sir, kilala ko. Baka may muta pa tayo or kulangot na naman eh. Good morning po. Morning guys. Pangalan po? Steve po, galing pa ako Santa Cruz dulo. Oh, grabe. Nagbablog kayo, kumakain kayo sa karinderya. Malapit po yung bahay ko po dito. Ayan po ang tinda nyo. Po. Nakakain ako kahapon yan. Yung isang bumili siguro sa inyo. Yung nakaparadang Nandiyan po. sasakyan. Opo. Magkano paninda mo? 3.20 lang sir. Pabili ako Sir, may sticker ka sir? Oo naman. Ito, punuin ko ng sticker to. Puro sticker na to sir. Sige. Bigyan mo akong 40 pesos. Butit meron palang pumapasok na nagtitinda rito at hindi meron tayong pang-almusal. At wala rin naman akong kakainin dahil ubos na yung pagkain kagabi. At pasensya na kayo kagabi dahil hindi na ako nakapag-vlog after kong kumain. At nag-ano lang naman ako. Naglatag nung aking i-edit. Ay doon sa susunod na campsite na lang tayo mag-edit. Tapos biglang may nag-video okay dito sa may parting kabila nitong bakod. Biglang natin si Kuya ng sticker. Siyempre Shipa. Sticker ko pa ulit. At siyempre hindi mo mawawala ang POW. Sir, sticker. Panood ko lang dito sir eh. Salamat. Tapos sir, bayad ko. Papa Norte po kayo sir? May babalikan ako sa Kabanggan Ay, na Kabanggan. campsite. Pero pagka dadiretso pa ako Sir, siguro. Ano po? May isang umiidolo din sa inyo. Ah. Nakapalo. May-ari siya ng Japanese restaurant. Dumaan daw kayo sir. Ano pong pangalan ng Japanese restaurant? Ano po? Lamagra po. Lamagra. Saan parte po? Masinlok? Ganyan? Hindi po, Santa Cruz po. Pagka message niyo po siya, sabihin niyo po. Japanese restaurant po. Message niyo po sa page ko. Sir, pampawala na. Ay, opo. sakit ng Thank you katawan. po. Sir, Yun. request na sa inyo to tapos sa inyo po yun. Ay, ito pala ba? Hindi na, wag na sir. Wag na. Sige, salamat. Ah, Teka wala, lang, wala. anin ko muna. Salamat. Teka lang ha. Lamagra sir, Lamagra. Salamat. Nice to meet you. Sige. Pinapanood ko sa idol. Ngayon, kasama ko na. Naririnig ko sabi, uy, si Idol. Tatlo sila yun sir, di ba? Oo, tatlo. Dalawa lang isinama ko ngayon para hindi ako gaanong pagod sa biyahe. Pagka tatlo kasi, ang kulit eh. Pag ito, ayan, ganyan lang, tahimik lang. Paano? Ingat ha. God bless. Magkikita ulit tayo. Sige, oo naman. Idol, magchat-chat ako mamayang gabi. Ay, mag-message ako. Tapos, sasabihin ko na sa mismong may-ari. Salamat. Ingat ha. Uy, tara dito. Tamutsura mo na naman, Jack, oh. Bye-bye. Ingat. At nagpapahinga akong mabuti. Narinig ko naman si brother na parang, sabi niya, uy, si Idol, sabi niya,
Di syempre, bangon naman agad ako. At para ma-entertain, gawa ng, syempre, bihira naman tayong pumunta at magkita kami dito sa mismong Zambales eh. Nagpang-abot kami. Ito yung inalok din sa akin kahapon ni General. Ito yung kinain ko nung pagkadating ko din kahapon. Di ko na nga lang naipakita. Mamaya tayo lalarga. Di na ako nakapagligpit kagabi. Ngayon ako magliligpit. Sarap. Low tide na naman muna. Pag gantong umaga dito. Mag-ayos-ayos na rin muna ako. Yung kay Jack ay yung madami. Ito. Maraming dry. Mabili. At baka lang kami yan dyan. Kaya punasan natin yung ano mo. Yung uso mo. Oh. Ano eh, buha-buhangin. "10:30 ng umaga at sa wakas nakatapos na ako ng aking ligpitin. Lahat, wala naman ako nalimutan. At yung ating toiletries sa Angeles campsite ay hindi na nakuha nila Sir Bolts. So bibili na ako ng kailangan ko. Like shampoo, sabon, at saka deodorant. At meron naman ditong sabon sa mismong banyo sa campsite na to. Maliligo na muna ako dun. Bago tayo maligo, gusto ko lang ipakita itong ating winch. Kung kaya ba itong ganito kabigat na mga dalahin natin. So dito ko lang testingin, tingnan nyo. Kaya naman oh. Talagang ano yung weld niya, okay. Gusto nyo bang malaman at makita? Kung ilagay ko kaya dun sa mismong puno na yon, saglitin lang natin, tingnan lang natin. On, then out. Ayun, naga na. Testingin natin. Okay. Tingnan nga natin kung mahahatak si Guapa. Oo, tingnan nyo, oh. Ayan, oh. Yakang-yaka. Oh. Oh, di ba? Okay, walang problema. Na-testing natin dito. Okay na, na-testing na natin tong ating SR Performance na winch. All goods. Shit, maligo muna ako dun. Para pwede na tayong lumarga. Jack, napakadumi mo. Punas muna. Punas din si Kopi, di pwedeng hindi. Ang dumi-dumi. Pag uwi, ipapagroom ha. Kaya nila nanay. Jack, huwag ka muna ng extra. Hindi ka sa si Kopi. Freshen up na sa wakas, nakaligo rin. At, teka lang, tayo ay kailangan nating uminom ng ating pampalakas, ang ating power. Siyempre, sa biyahe ba naman natin to eh. Ewan ko na lang kung hindi tayo maubusan ng lakas. Power. Ano, ayos lang kayo dyan? Oh. At medyo naninibago ako ngayon sa camping natin dahil ngayon ay nagbubuhat ulit tayo. So inaakit ko yung gamit pagka doon sa top load carrier, kaya medyo alam mo na, medyo sumasakit ang katawan, medyo nadadagdagan ang edad natin. Kailangan muna natin magpaw para walang aw. At nang sa ganun ay yung ngalay na maanuhan natin, sakit ng katawan ay mawala. At talagang tinututukan na yung development dito dahil sa may event yata or kung ano man yun. Kailang pabango muna tayo, nakakaya naman. Andito yung may-ari, si Sir Tom. Tumatalab agad yung init ng ano. Yung mismong paw Ay. Salamat kay Alan, kay Jossel's Outdoor Adventure sa bigay sa akin pasalubong. Teka lang, at nakita ko kasi yung manggahan dito nila Sir Tom. Ang daming bunga. Diba kahapon nung papunta pa lang tayo dito nung nakaraang araw, is meron tayong nakita nagbibigay ng mga mangga. Hindi man tayo nakahingat, nakakahiya. Dito, bibigyan tayo ni Sir Tom. Tayo mismo ang pipitas dun sa puno ng mangga nila. Dyan lang muna ha, wait lang. Sir Tom, mga ilang piraso lang naman. Grabe. Ba't natumba yung puno na yan, Sir Tom? Gawa ng sa storm. Ano po yan? Ano ba yan? Makopa. Ayan, gusto mo to? Sige po. Oh. Oy! Galing Dito ba lang, dami oh. Okay na to. Yan Okay na po to. Ilang piraso? Ang dami pa pala doon sa kabala oh. Ayun. Harap pa.
Ano ito nakakain ito? Ha? Ngayon ba? Ngayon lang ulit. Nung bata lang ako nakakain po nito. Wow! Ganda ng mangga. O dito ka sa bag. Sige po. Para may hindi sa kang pili mo malaki. Wow, pwede ito. Tsaka, ito nakikita ko malalaki. Tagmangga talaga pala dito. Ito, para saan po ito mga papel-papel na to? Para hindi... Hindi mauko yung kagatin ng uod. Ah, okay. Grabe, ang dami. Iniisa-isa itong ibalot? Oo, isa-isa yan. Grabe, tsaga. Ayan o. Mga tama na po yung 5. Sakto na yung 5. Okay na to, Sir Tom. Okay. Sir, maraming salamat ha. Welcome. Balik ako dito pagka once na okay na lahat. Gusto ko makita yung pagbabago eh. Tamang-tama yun, Sir. Holy Week. Daming book niyan. Salamat sa pabaon, Sir ha. Okay, thank you very much. Thank you po. O sige, Until next time po. Thank you po. Grabe, dami kong baon no, mangga. Pwede natin ibigay doon sa mga kasama natin sa susunod na camping. Ganda oh, kinis. Tapos may makopa pa tayo. Ngayon lang ulit ako nakakain ng makopa oh. Ito yung medyo mapakla-pakla eh. Okay, let's go na. At tanghali na tayong alis. At hanap lang tayo ng mabibilhan ng para sa toiletries ko. Wala pa akong deodorant. Pero nakapagpabagong naman tayo, di ba? Buti na may RC perfume tayo. Salamat po sa pagtanggap sa amin dito. At babalik tayo dito once na okay na yung lahat ng pinapagawa dito. So ulitin ko, itong Rosal Campground sa Facebook, ang pangalan nila ay Tangal Country Club. Sosyalin man ang pangalan, pero murang-mura ang pagkakamping dito. 200 pesos, 3 days, 2 nights. At meron pang isang ano rito, isang campsite. Ang pangalan ay Camp Nabata. Parang dun yata yung meron nagbibideo. Okay, may nakita akong nung nagpalipad ako ng drone, may mga ilaw-ilaw. Parang dun siguro nanggagaling yung nagbibideo. Okay. Sana nag-enjoy kayo dito sa ating pinagkampingan, dito sa mismong Palawig, Zambales. At ngayon, alam nyo na meron pang isang campsite na siguradong sulit at napakamura. So paano, kita-kits tayo sa next campsite na ating pagkakampingan. So ride safe and stay safe sa inyo lahat. God will always provide. Aywa! Ako si Dijan Fox, samahan niyo maglakbay. Bundok man o kapatagan, ating pupuntahan. Saan man ang campsite, ating hahanapin upang ang kalikasan ating